Exodus 40 verse 1 to 6. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itayo mo ang toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan sa unang araw ng unang buwan. Ilagay mo sa loob ang kahon ng kasunduan at tabingan mo ito ng kurtina. Ipasok mo ang mesa sa tolda at ayusin mo ang mga kagamitan nito. Ipasok mo rin ang mga lalagyan ng ilaw at ilagay ang mga ilaw nito. Ilagay mo ang mga gintong altar na pagsusunugan ng insenso sa harap ng kahon ng kasunduan at ikabit ang kurtina sa pintuan ng tolda. Ilagay mo ang altar na pagsusunugan ng mga handog sa harapan ng pintuan ng toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Amen. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 40 verses 7 to 13. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay talhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at dooy maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglingkod sa akin bilang pari. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 40 verse 14 to 19. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pari habang buhay. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa iniutos ni Yahweh. Kaya nga ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan to, itinayo ang mga balangkas, isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas at itinayo sa mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng iniutos ni Yahweh. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 40 po. At ang verse pong napunta sa akin is verse 20 to 25. So basahin po natin. Inilagay niya sa loob ng kaba ng tipan ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaba ng tipan at tinabigan ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng toldang tipanan sa may gawing hilaga ng tabernakulo na labas ng tabing. Tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na paghahandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipanan sa gawing timog ng tabernakulo sa tapat ng mesa at inaayos ang mga ilaw tulad ng utos ni Yahweh. So, yun po, lahat po ng ginagawa nila dito sa paggawa ng kanilang
tuldang tipanan is iutos lahat po ng Yahweh, no? Disenyo. Kumbaga, siya yung nag-create ng mundo. Alam niya yung magiging itsura ng mundo. At saka sa kanyang panambahan, alam din ng Panginoon yung design, no? Siya yung nagdi-design. So, siya yung creator natin. Siya ang nagbigay ng buhay. At lahat ng meron tayo is galing kay Lord. So, yun lamang po. Amen. Good morning. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa Exodus chapter 40 verses 26 to 31. Sabi dito, inilagay niya sa loob ng tuldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabangong insenso. Tulad ng utos sa kanya ni Yahweh, ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng tuldang tipanan at dito niya inialay ang mga handog na sinusunog at mga handog na pagkaing butil. Tulad ng utos ni Yahweh, inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng tuldang tipanan at ng altar. At ito'y nilagyan ng tubig. Doon naghuhugas ng paa at kamay sina Moises, Aaron at ang mga kanyang mga anak. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Nabanggit dito si Moises, si Aaron at kanyang mga anak. Silang mag-anak po ang na tagapangalaga. Sila yung ano ba tawag doon? Pangunahin na gumagawa sa kung anong iniutos, direktang inuutos ng Panginoon sa kanya. Natatandaan natin na si Aaron ang unang tinalaga ng Panginoon as high priest. And then, tanging sa lineage lamang ni Aaron ang pwedeng maging pari. Sila yung mga itinalaga ng Panginoon na mangangalaga sa kaban ng tipan. Yan lamang po. Magandang araw. Ayan, patuloy na po natin sa Exodus 40 verse 32 to 38. Sabi po dito, tuwing papasok sila sa tulda tipanan o lalapit sa altar, naghuhugas sila tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tulda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moises ang lahat ng ipinagawa sa kanya. 34. Nang magawa ang tuldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, yan, tatlo na yan. Nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap. Hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi na may ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya na lang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Amin po. Shalom everyone. Napakaganda po ng ating binasa sa Exodus 40 verse 32 to 38. Dito po natin makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Sinasamahan sila sa araw o gabi. Ayan. Amin po.